Isang nakakagulat na video ang nag-viral sa social media ngayong araw na di umano'y nagpapakita kay First Lady Lizette Osmags na sangkot sa aktibidad na may kinalaman sa illegal na droga. Sa naturang video may kita raw ang isang babaeng kahawig ng unang ginang na nasa isang transaksyon bagay na nagpaigting ng hinala at batikos mula sa publiko. Dahil dito lumalakas ang panawagang imbestigahan agad ang naturang isyu. Ayon sa mga ulat, ilang ahensya ng gobyerno at international authorities ang sinasabing nagsimula ng magsuri sa video upang matukoy ang katotohanan sa likod nito. May ilang grupo ang nagsusulong na kung mapapatunay ng pagkakasangkot ng unang ginang ay dapat itong harapin ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas, kabilang ng posibleng parusang bitay sa mga bansang may ganitong hatol sa kasong droga. Samantala nananatiling tahimik ang kampo ni Ginang Lizatanas ukol sa isyu habang mariing itinanggi ng Malacanang ang mga akusasyon at tinawag ang video na edited at bahagi umano ng isang demolition job laban sa administrasyon. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng taong bayan para sa malinaw na sagot at patas na imbestigasyon. Mananatili kaming nakantabay sa mga susunod pang detalye. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Like yung mga consular department, hindi nagsasalta yung mga yan. Takot sila kasi they're there, hindi naman sila para magpolitika-politika. They're there for themselves actually, not really for helping people. That's bullshit. They're there, kaya nga hindi sila nagsasalta kasi the moment they open their nganga bells, tatanggalin sila ng sitting bangag president. So wala tayong aasahan dyan. Kayo na mga retired military, retired police, retired Air Force o whatever, manindigan kayo para sa mga apo nyo. Nakakahiya ang Pilipinas dahil bangag na bangag ang presidente ninyo. Pumunta kayo sa NAIA ngayon. Dahil nga ang ating impormasyon na nakuha, by hook or by crook, dadamputin nila ang Pangulong Duterte. Again, hindi tayo dapat mag-worry kasi may remedy eh. Bailable yung case. The problem, hindi natin alam, baka may mga, may itim na balak ang putang ng gobyerno ni Bangag. So you have to witness, bilisan nyo yung mga camera ninyo, galingan ninyo, i-capture ninyo and everything pag pumunta kayo. Ipakita natin ang tunay na solidarity sa ating Pangulo. Dahil nagtyaga naman siya eh. Sabi ko nga, dapat nagpapahinga na yan. Pero nagpapakita pa rin, pumunta sa Hong Kong. Yan ay planned na before. I know that. Bago pa mag-petsa 5 a 6, alam ko na yung plano nila. I was invited nga to come in Hong Kong to be part of it. Hindi lang pwede dahil, kagagaling ko lang din sa bakasyon. It's a lot of money for me. Wala naman tayong pogo money. Wala naman tayong, narco money na pinagbibintang sa atin ng buwaka ng inang barbers na yan. Kaya ngayon, naharap siya sa kaso, some of my 37 vloggers, friends dyan sa Pilipinas, pinailan siya ng libel case. Pangulong Duterte. Pinailan siya ng libel case para ipaliwanag niya na kami ba, na ipakita niya, hindi paliwanag, magpakita siya ng ebidensya kung kami ay narco-pogo. So again, ulitin ko, dapat nasa Hong Kong ako, kaya lang, it's so expensive for me. At ngayon may pinapakalat ng mga buwaka ng inang media na nagkabaryaran daw sa Hong Kong. Nakita niyo kung paano kayo sirain? Nakita ninyo mga palanggakong mga OFW sa Hong Kong, sinisira kayo na kayo daw ay nakatanggap ng bayad. Nakita niyo yung live. At walang pera pambayad yung mga tao dun. Okay, dahil kung may pambayad dyan, pinamasahian na nila ako. Diba? Makes sense. Magbabayad sila doon, iniimbita ako, tapos I declined. Kasi I have to spend on my own. Kagagaling ko lang din sa bakasyon. Magkaisa tayo, sabi ni CTM TV. It's time tayo naman. It's time tayo namang mag-protect kay Tatay Digong. Sama-sama tayo para kay Tatay Digong. Pumunta na po kayo.
Peacefully pumunta kayo, kaya nananawagan ako sa mga retired generals, yung mga lalo naman kayong mga retired generals, you know what I'm talking about. Manindigan kayo para to sa mga apo ninyo. Ako, ulitin ko po, wala na po yung pamilya ko dyan, nandito kaming lahat. Okay? We're here. Wala na akong pamilya dyan, mga kaibigan na lang. So, kung tutuusin, dapat tumahimik na ako, di ba? Ba't ko may lalagay yung sarili ko dito na magugurgur ako ng mga putang ng mga assassins ni Bangag Jr.? Kapag personality mo, kung ano yung puso mo, kung ano yung nararamdaman mo, iyon ka. It just so happened na bata pa lang ako, may pakialam na ako sa kapwa ko. Alam niyo na story ako. Nakikipagsuntukan kapag may naaapi, nakikipagbangayan, dahil kung gusto ko lang ng pera, my God! Kayo, alam nyo, kailangan nyo pang dumikit kay Lisa, kailangan nyo pang magbayad, may padrino, madikit lang kayo. Ako, andyan na ako. Kung pumayag lang ako na maging katulad nilang Bangag at magnanakaw sa kaban ng bayan, ba't pa ako magpapakahirap dito sa Amerika magtrabaho? Pwede naman ako kumuha ng 10 million, baka, mahigit pa 500 million sa mga kaputahang project kasi nungalingan. But I chose to be one of you na lumalaban sa katotohanan. Ang dami ko mga kakilala, grabe sinayang mo yung pagkakataon, nandoon ka na, kaibigan mo si Lisa Tanas, kay Bangag. Di ba yung iba, pinapangarap pa lang yung posisyon, yung katayuan mo na madikit sa mga ganyan, first time. Sabi ko, puta ngayon na, hindi ko pinagsisisihan. Dahil nung ako ay sumuporta sa jutang ginimang UD team niya, ni piso wala akong inisip na nanakawin sa inyo. Mamatay na lahat ng mga Bangag. Sana nga. Dahil hindi ko inisip yon. Alam nyo, may mga nag-o-offer. Bili kita ng business class. Kasi yung nag-o-offer, gusto pa lang sumabit sa akin. Tinanggap ko ba? Hindi. Nakasakay na ba ako sa business class in my whole life? Hindi pa. Lagi lang ako economy. Pero sabi ng friend ko, shout out kay Noily, sabi niya sa akin, bakla, ang gawin mo, magtingin ka ng last minute. Kapag may mga offer, minsan dagdag ka lang ng 400 o 600, naka-business class ka na. Ay, ganun ba? Sige, subukan ko minsan. Pero nanghinayang pa rin ako. Actually, pagbalik ko from Paris to LA, nag-check ako, meron parang premium yung medyo sunod sa business class. Kasi magdadagdag ako ng 600, sabi ko, although kaya ko naman, kaya sabi ko, nanghinayang ako, 11 hours lang naman ako uupo. So what? Sabi ko, hindi ko pa rin pinurchase. Bakit ko to kinukwento sa inyo? Kasi mga kababayan, ang perang madili, ang perang nakaw, abot kamay ko na. Nandoon na ako. Inoperan pa nga ako ng buwaka ng inang Lisa Tanas na yan nung first na uwi ko, nung Abril 2022. Maharlika, you can choose dyan, mag-opisina ka. Sabi niya, you know that computer? Sabi niya, we were watching you. So lahat doon sa pangalan nito, kampi, tawag dyan, doon sa Mandaluyong, doon sa kanilang headquarters, lahat, alam na alam ko yung kaadjutan ni Lisa, lahat ng mga vloggers, pinapanood nila. At inoperan ako, mag-opisina ka dyan, no, umuwi ako, ba't naman ako mag-opisina? Hindi na nyo sa loob-loob ko, no, sabi ko, no, sabi ko, Lam, I'm okay. Ba't naman ako mag-opisina? Unang-una, hindi nila ako sweldohan. Unang-una, pangalawa, pangatlo, hindi ako nagpapakontrol sa kanya. Kung katulad lang ako ng ibang hangul-hangul na talagang gustong makadikit, tinay ko na yung opportunity na yon. O sige, para naman feeler ako dito, ganun. But I don't do that. Ayokong magpasakop, ayokong magpasakal, ayokong magpakontrol kasi during that time, yung aking support is genuine. Walang kabayaran, ni piso yung buwaka ng inang yan, hindi ko hiningian yung hayop na yan. Ako pa nga nagbigay ng M&M. Meron nga din ako para kay Inday, kasi hindi kami nagkita. Okay? Sinasabi ko to kasi ang laban ko at ang laban nyo pareho. Hindi para sa personal na interes. Kasi kung personal lang, mga kababayan, mayaman na ako ngayon. Galing sa nakaw nga lang. Galing sa pera nga lang. Madali lang naman idepensa yan, di ba? Ay, hindi, kasi ganito, ganyan. O ba't ka magdidepensa? Eh, yung ibang nagnakaw, nagdidepensa ba? Eh, hayaan mo na lang yung taong pagdudahan ka. Basta you're enjoying yourself sa kaban ng bayan. But I chose to be one of you na nangangarap na magkaroon ng maayos na Pilipinas. So I challenge all of you, kung meron pa kayo, lalo na yung malapit sa NAIA, kung may pagmamahal kayo sa inyong bayan,
ipakita nyo sa mga bangag kung paano nyo sinusuportahan ang Pangulong Duterte na minsan na nagkaroon kayo ng peace of mind sa inyong mga eskinita na ang mga addictus benedictus ay ano tawag dyan, ay tumigil na. May mga lumalabas na reel. May napanood ako. Tinanong siya, ano ka, Duterte o Marcos? Sabi niya, Duterte ako. Sabi ganun, kasi adik ako dati. Natakot ako kay Duterte, nagbagong buhay ako. Di ba? Hindi siya nagalit kay Duterte. Natakot siya dahil, baka matsyempuhan siya. Kaya ang option niya is magbagong buhay. Pero ngayon, tignan nyo, nagbabalikan ang tanimbala, extortion sa airport, ang smuggling ni Satanas ng pamilya niya. Kaya sabi ko sa inyo, the moment na mawala na yan, baka mamaya, bukas wala na yung mga hayop na yan, pananagutin natin lahat yan. Magbabayad sila sa ginawa nila. Right? Kita mo yung mga trolls nila dito. O, nagbabantay. Kaya, gorgorin ko ang isa. Di ba? Gorgorin natin yung isa, mga kababayan. Alright. Sabi ni Pretty, Madam, mention niyo po mga general para tagtarin ng salta baka sakaling magising. Yes. Kanina ko pa nga binimension. Ang mga kapulisan, tignan natin, may nag-send ng video. May ambulansya daw. Teka, pakita natin itong mga palangga. Ito, real time. Wait. Pakita natin itong video na to ngayon sa real time sa airport to, ha? Tignan natin. Ito ngayon ang sitwasyon. Okay. Ano ang ginagawa ng ambulansya na yan? Baka kunyari, ambulance yan, pero may mga pulis dyan. Kaya nga pumunta kayo doon at nang ma-witness ninyo, kasi wala pong, I don't know kung may media dyan, pero alam mo naman yung media na mga yan, bias yung mga hinayupak na yan. Ba't mga iksi? Ayan ang mga ambulance. Okay, here we go. Ayan ngayon ang sitwasyon. Ayan, maraming ambulansya. Ayon sa aming group message, maraming ambulansya. So bakit may ambulansya? Sige nga. Grabe ang mga ginagawa nito. Bakit may ambulance? Baka nakatago ang mga hitman nila dyan. We don't know. Pulis ba yan? Bakit sila nagkukubli sa ambulance? Bakit sila nakapila dyan? Sige nga, wait. Tignan natin, may video pa. Ito isa kanina. Ambulance pala yung kanina na pinapakita. Ito may pulis. So ngayon, mga kababayan, bakit nagkukubli ang mga otoridad kung sila ay talagang wala silang tinatago? Ito yung ambulance daw yan. Yan, doon sa kabila. Ayan, pinakita. Ayan, yun, yung mga pula na yun. Ambulance. Mga kababayan, bakit nasa ambulansya? Bakit ang ambulansya nakatambay sa airport? Although, I know, at least may isa, dalawa dyan na nakatantapay just in case na may mangyari. Pero bakit ang dami-daming ambulansya? Okay. Miss Maharlika, ang dami-dami na pong pulis dito. So ngayon, mga gusto kong ulitin, nasa NAIA Terminal 3 po dahil nagpapakalat ng kasinungalingan ang mga bangag. Alam nyo, sa totoo lang, dapat nag-exercise ako ibabrag ko lang ng konti for 2 hours and I feel good. So I have scheduled 6 o'clock. Again, dapat. Pero kinancel ko, dapat mamaya o bukas pa ako mag-vlog eh. Pero gusto kong i-inform sa inyo. Kasi you have to know. Alam mo nung pinapanood ko si Pangulong Duterte sa Hong Kong, sa totoo lang, hindi ako crybaby. Matanda na si Pangulo, di ba, na outbalance nga. Pumunta pa sa Hong Kong para dalawin kayo. Di ba, magbigay ng speech. Kahit ganun, alam ko, Bisaya ako eh. Alam ko ang kategorya ng mga Bisaya. Whether ikaw ay Ilonggo, Cebuano, Dabawenyo o Waray. Alam ko ang kategorya ng lahi ko. Okay? Lahi. Pareho naman tayong lahi. Ng personalidad. Dahil ako ganun din naman bunganga ako. Masawal pa nga ang bunganga kay Pangulong Duterte. Nakita ko yung Pangulo.
kung paano siya, kung totoo hindi na dapat pumunta ng Hong Kong yun eh. 'Di ba? Kaso lang ipinapakita niya sa inyo. At 79, nag-enjoy na lang dapat siya sa retirement niya. Pero kayo mga pulis, mga sundalo na dinoble yung sweldo nyo, inuna kayo. Kayong mga kapulisan, inuna kayo. Kapag may mga nangyayari sa inyo, pinupuntahan kayo personal ng taong palamura. Sincere, coming from here. Si Bangag, parang ayaw nga kayong hawakan ng didiri. Ini-ignore kayo, may urgent matter daw. Nung nagkaroon ng bombing sa, who's that? Nung December of, hindi ako nagkakamali, December of 2023. Diba? Sa isang university. Ano ginawa ni Bangag? Nasa kasalan, sumisinghot ng pulburon. Ang Pangulong Duterte nung may nangyari sa, nung nasa Russia siya, diba? May naganap sa Mindanao. Hindi na kinock off niya yung kanyang visit, umuwi sa Pilipinas. Si Bangag ginagawa ba yan? Nasa Pilipinas na siya, dinededma pa kayo. Anong gusto nyo? Yung presidenteng palamura pero may ginagawa at hindi kayo pinagnanakawan. May nabalita ba na si Duterte ay nagnakaw ng ganito, ganyan? Yung mga kasinungalingan nila na may ganitong mga bullshit. Pero si Bangag ay napatunayan sa buong mundo na ang pamilya niya ay kawatan. Hindi nga makapunta ng Amerika yan before siya nagpresidente. Ngayon na siya nakapunta dahil meron siyang immunity. Kasi magnanakaw. Panindigan nyo ngayon, mga kababayan, ang inyong suporta, yung 32 million Filipinos. Ipakita nyo, i-capture ninyo, pumunta kayo sa NAIA, Terminal 3. Ulitin ko, hindi dapat tayo nag-aalala. Kasi available po ang itong kanilang tanim crime. Fabricated crime. Sabi nga ni General Danao, mali yung address. Ako yung unang biktima. Nung inutusan ni Lisa Marcos Zatanas, si Ivan Uy na nag-resign na ngayon sa DICT, siyang inutusan, according to my source, para maghanap ng address ko through that Asgard company, para mag-fabricate ng address. Doon sila sa Pasig, sa 62 Drive, sa Pasig. Yan ang favorite nila. Naggawa sila ng kwento na ako ay nakatira doon kahit alam ng buwaka ng inang Adictos Benedictos na Marcos at Lisa Tanas na ako po ay nakatira na sa Amerika. Wala po akong pagmamay-ari kahit isang pasong lupa sa Pilipinas. Wala. Pero tinamnan, ginawan ako ng peking address para maisakatuparan ni Taberna, ni Lisa Tanas, ang fabricated crime para mailagay nila sa listahan ng CIDG ng kapulisan na ako ay may warrant of arrest. Hindi lang yon, dinagdagan pa ng isang designer, dinagdagan pa ni Zaldico, kinasuhan nila ako sa Pilipinas. Iba pa yung kaso dito kasi criminal dyan. Nag-fabricate, alam nyo, di ba? Na hindi ka pwedeng, na dapat kapag nagkaso ka ng tao, tamang address. Eh alam nila, wala naman ako, di naman talaga ako nakatira sa Pilipinas. My home is here. Pero para maisakatuparan na ginawa ni Lisa Tanas dahil na galit siya, nag-fabricate sila ng address para ma-issuehan ako ng warrant of arrest. See? Ganyan kababo yan. At sabi ko nga, ginagastos ang pera ng bayan ninyo sa mga proxy cases na ginagawa sa akin ng gobyernong Bangag na hindi ko sila uurungan hanggang sa huling hibla ng hininga ko. Mga buwaka ng inang yan. Isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito, pero sisiguraduhin ko, buwaka ng inakang Bangag at Lisa Tanas, magbabayad kayo sa bayan sa ginagawa niyong kahayupan. Not only me, not only sa 37 vloggers, pero sa lahat ng mga Pilipino. Mga hinayupa kayo. Ngayon, ito, mga kababayan, ulitin ko sa kakakilala na sa akin, kailangan niyo ito makita. Okay? Ito. My God. Sabi ko, hindi tayo dapat nag-aalala dahil available po, but you have to show your support. Pumunta kayo sa NAIA Terminal 3 para maipakita ninyo ang pagmamahal nyo sa inyong bayan. Not only for Duterte, but supporting Duterte, it's not about yung persona niya. It's about kung anong ginawa niya
noong siya ay namuno sa inyo. Di ba? Kung paano kayo binigyan ng peace of mind pagpasok nyo pa lang sa bayan nyo, pagpasok nyo pa lang sa airport. Naintindihan nyo ba yung mga nangyayari sa buhay ninyo? Alam ko, naintindihan nyo mga palangga. Ito, pakita ko lang ito. Dahil gusto akong i-intimidate ni Liza Tanas. O, di ba? Pati lawyer. Okay? Pati lawyer nila, imbitado, di ba? What? Para sindakin ako. Ayan, ang lawyer ni Robles. Di ba? Planchado ang mukha ni Liza Tanas. Akala ni Liza Tanas, pag nakita ko, ang lawyer, ito yung lawyer na nag-handle ng case ni Robles, yung law office nito. At ang kaso ni Saldi ko sa akin, na sinisira ko daw siya. Dahil tinetaint ko daw ang House of Representatives, sinisira ko daw na sila ay mga magnanakaw. Tangina, hindi ko kayo kailangan sirain. Sira na sila mga kababayan. Itong law office nito, ito rin ang nag-handle sa case nila against me. See? Pinaghandaan ko ang laban na to at binigyan ako ng guidance ng Diyos at ng mga tao na bakit ko sila nalalabanan. This is multi-million case against me. Yung expenses. Sila kumukubra sa pera ng bayan. Pasweldo, maliban pa sa mga nakaw nila, yung buwaka ng inang saldi ko na yan. Bakit ako kinasuhan? Dahil sinabi ko na siya ay kawatan dyan sa Department, sa House of Representatives. Ako ba ang nagpasimuno na nagsabing kawatan siya? Andyan ang expose ni Senator Villanueva. Andyan ngayon sunod-sunod ang vice cam. At ang madami pa. So nilalagay nila dyan sa office ng babaeng yan na ano daw, ako daw ay sinisira ko ang imahe ng gobyerno. Paano? Lahat sa case na yun, nakalagay, Marcos Jr., bangag-bangag-bangag, Liza Tanas, kidnapper, bangag-bangag. Lahat kasi, it's about Liza Tanas. See? Kaya sabi ko, yung mga nararanasan nyo dyan sa Pilipinas, o saan man kayo, wala yan sa nararanasan ko. But I stay gorgeous. I stayed what? You know, hindi ka pwedeng magpa-depres-depres sa labang ito. Kaya nagpapalakas ako sa aking mga moves. You know what I mean? You have to stand tall and keep your spirit. Kasi naniniwala ako, mananalo ang katotohanan, mga palangga. Wala pa akong laban sa buhay ko. Okay, whether suntukan, sampalan, okay, nangyari lahat sa akin yan eh. Kasi hindi ako nagsisimula ng laban pag mali ako. Pag mali ako, magsusorry ako sa iyo. But para sa katotohanan, para sa inyo, na naniniwala sa paninindigan ko, na naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas kapag tinapos niyo ang mga bangag. Sobrang talamak ang krimen na nangyayari ngayon. Oh my God. Oh, breaking news. Tandali, basahin ko lang. May nangyayari ngayon. Tandali lang. Breaking news. What the hell? Ano sabi? Okay, mag-ingat kayo kasi baka pwedeng, sabi ganon, binawian ng PAS yung ibang susundo kay Pangulong Duterte. Ito. Wait. Kathy, you're there? Pupunta na ba kayo dyan? Okay. Alright. Sabi ganon, Miss Maharlika, binawian ng PAS yung mga susundo kay Pangulong Duterte. Real time. I don't know. Teka. Kathy, Kathy, nandyan ka ba? Pakitext nga itong, baka may information ka about it. Text natin kung bakit. You have to witness this, mga kababayan. You have to witness. Dali lang. Alright. Yes. Okay. Binawian kami ng PAS sa pagsundo namin kay PRRD. Hinold ng SILG.
Pinaluhold lahat ng stick on pass or sticker. Alright? Okay, yes. Yes, I did. So ulitin ko lang mga palangga. Ngayon lang a few minutes ago ay binawian ng pass narinig niyo naman sinabi ko. Ganito kahayop ang bangag na administrasyon na ito. Sa mga kapapasok lang, napapalibutan, nagkukubli sila sa mga ambulansya. Grabe ang kawalang hiyaan ng mga buwaka ng Ginimes. Ayan, mga ambulansya sa likod. Alright? Ayan, mga palangga. Kaya you have to witness. Ulitin ko po, hindi dapat talaga tayo nag-alala kasi available ito. Pero kailangan magmatsyag kayo dahil magaling magtanim ng kasinungalingan ang bangag na gobyernong ito. Tinaon nila na wala sila sa Pilipinas, nandito sa Amerika sila Satanas, at kinarma sila. Why? Ang Diyos, halos naman tayo dito naniniwala sa Diyos, di ba? Whether you are Muslim, Katoliko, born again, naniniwala kayo na may supreme being. May nategi na kasama sa entourage nila. Okay, nag-aantay pa tayo ng coroner's report dahil allegedly pinasuyop ng pulburon. At I don't know kung tama yung report na pinost natin dyan. First time daw. Okay? First time daw nitong magpulburon. Kaya hindi kinaya ng katawan na tegi. So but we have to wait for the coroner's report kasi naniniwala ako na makukuha natin yon at available yun sa public. Baka makukuha tayo ng kopya. We have to pay. Nag-inquire na ako, I have to pay $83. Okay, 83 or 89 ba yon? So, the moment na magkaroon, mamaya, alas 6 na pala ng hapon. Diyos ko po, hindi ko na nabalikan ng tag. But anyway, kahit ano man ang pwede kong gawin dito, after natin mag-usap, hihingi ako ng, pupurchase tayo ng coroner's report na $89. Gagastusan ko yan. Para maipakita ko lang sa inyo ang totoo. May nategi. Ayaw nila sabihin sa inyo. Kasama ni Satanas, kasama ni Jingay, kasama ni Kilay, kasama ng mga artista, may kasama sila mga pusher. Dalawang bakling, ang dalawang pusher na kakilala nila na lagi nasa likod ni Satanas. Kaya ang question ko kanina, saan sila kumuha ng pulburon? Kung ito ay ma-rule out ng medical examiner ng coroners dito sa California, sa Los Angeles, particularly sa Beverly Hills kasi doon namatay sa isang sikat na hotel. Sa Beverly, 2 words. Diba? Beverly, 2 words. Ilang syllables? Beverly, 3. Tapos yung yung hotel, 2 syllables. Wala, alam nyo na kung ano. Prestigious hotel. Nakita ko actually, hindi, makita yung pangalan, di ba? We have to verify first. We have to wait for the final. Kung ano may toxicology ba report. For sure, meron yan. Ano ba ang natira o ano ng cause of death. Kasi, usually, ang ginagawa ng mga yan, kunyari, sa Pilipinas lang pala yun. Sa Pilipinas, kahit nag-overdose, pwede mong sabihin na atake sa puso o hindi na nagising. Kasi lahat nababayaran. Pero dito, hindi isa sa alang-alang ng mga coroners o ng mga doktor o ng mga medical practitioners ang kanilang lisensya para magsinungaling unless nabilin sila siguro ng multi-billion dollars kapalit ng kanilang pagsisinungaling pero hindi ka makakalusot sa Amerika palangga. Mga cold cases dito 30 years ago after nasusolve ang problem because of forensic investigation. The same thing, the forensic authentication ng video ni Bangag na sumisinghot ng pulburon. So you have to what? Kumilos na kayo. Ipakita nyo yung suporta. Baka eto na yun. Ang dami ng mga nangyari. Kailangan pa bang magbuwis ng buhay? Diba? Kayo na susunod. Yung mga kidnapan. Ito. Yung mga ginagawa dyan ngayon sa DOJ na allegedly si Boyeng Rimulya ay tumanggap ng 150 million allegedly kay Atong Ang.
para tawag dyan? Laban bawi yung bail ng mga polis na sangkot sa paggurgor sa mga missing sabongeros. Yan. Sagutin mo, Remulla. Dahil, mga kababayan, putang ina, kung ito ay maimbestigahan si Remulla, allegedly, actually may naantay lang akong video dyan. Hindi ko pa ma-full blast yung vlog about yan. I'm just waiting. Dun po sa pamilya ng mga missing sabongeros. Ayan ang email ko sa baba, Maharlika Network at Proton Mail. Doon sa magsisend sa akin ng video, isend mo na palangga para maipakita na natin. Kasi I believe, according to my source, merong actual video kung paano ginurgur ang missing sabongeros. I'm just waiting for that video. Kaya nga sabi ko doon, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!